Breaking news! Nako, Mike Defensor, ang asawa at anak yata ay kakasuhan di umano dahil nahuli sa disco bar na pagmamay-ari ng asawa at anak niya. Dito ay talagang nirate po dito ni Matibag, hindi ko alam, kagabi yata, itong pagmamay-ari di umano ni Mike Defensor at kakasuhan ng kanyang anak ng human trafficking. Ito, basahin kagad natin ito. Napakainit na balita po nito. Grabe po. Bamba po sa social media ngayon ito ng pagbabatikos at talagang siya sabi, karma daw po talaga si Mike Defensor. Nakakapagtaka naman, karma, bakit ano ba ginawa ni Mike Defensor? Nagsiwalat na naman siya ng katotohanan sa mga mali-maleta na ayaw imbestigahan na. O bagay, sige, pagbigyan natin muna sa ngayon sila. No, ganyan talaga. O, breaking news. Ha? Kinasuhan ng National Bureau Investigation ang misis at anak ni dating Congressman Mike Defensor sa Pasig City Prosecutor Office. Kinumpirma ng DZRH News na NBI Attorney Melvin Matibag na kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Person Act ang sinampan nila labang kala Julie Rose Defensor, Miguel Gabriel Defensor at iba pa. Kasunod ito ng pagsalakay ng NBI sa isang disco bar kung saan nasagip ang 54 na kababayang biktima. Sa report ng Bureau, ginawa umano silang customer care assist para sa, alam nyo na, kapalit ng mula sa 10,000 hanggang 20,000. Nangyari umano ang aktual na exploitation sa mga kwarto sa isang hotel na pag-aari umano ng kumpanyang pinamamahalaan ng mag-inang Defensor. Bukod dito, natuklasan din ng NBI umano'y paggamit ng illegal droga establishment at ito mga kaibigan, dito na pumapasok ng sinasabi nila na pamuntos. Okay, sige. Ipagpalagay natin na huli asawa at anak ni Mike Defensor. So what? E di panagutin sa batas. Ikulong ang anak ni Mike Defensor at ang asawa. Pero mabubura ba ang katotohanan na binubulgar ni Mike? Ang isa, bakit? Si Mike Defensor ba ang naglikha ng 18 Marines? Kasi batay sa kanila, buti nga, kaya pala maingay si Mike Defensor. Saan logic? Saan scientifical, biblical, medical, lahat ng explanation, so, pati kaluluwa at puso, saan nyo nabasa kapag maingay may tinatago? Saan nyo nabasa yan? Nakakapagtaka, no? Naging mangmang na ang karamihan mga Pilipino. Diba? Iya sabi, ang nakakaalarma, nagiging mangmang ang mas marami dahil maraming mangmang ng pamangmang. Diba? Buti nandito tayo, minumulat natin sila sa katotohanan at sa katalinuhan eh. Saka nakakita pag maingay, may tinatago. May tinatago si Mike. Buti niya, ikaw may dahilan ng 18 Marines. 18 Marines? Tao ni Mike? Tao ni Saldi yan. Si Mike Defensor ang tumutulong dyan. Hindi kay Mike Defensor, hindi produkto ni Mike Defensor ang 18 Marines. Tumutulong lang siya. Kung may kaso si Mike Defensor, ang asawa niya sa disco bar, ikulong nyo yan. Maski ako papabor, mali yung ginawa na yan. Kung mali talaga, ha? Hindi natin alam, baka sasabi na iba, baka planted o ano. Ha? Kasi batay dito kay Rowena Guanzon. Ang post ni Ma'am Rowena, pasabog niya ganito. Ha? Ulitin ko ha, hindi ko pinapaboran yung ginawa na anuman ang ginawa ng asawa at anak ni Mike Defensor. Kung may pagkakamali sila, may paglabag, panagutan, ikulong, tama-tama, MBI, panagutin sila. Hindi ko kakampiyan. Pero yung reaksyon ng taong bayan na sinasabi, kaya pala maingay, kasi may tinatago, kalokohan yon. Kapag ang isang tao, by kahit psychology, hindi mag-iingay pag may tinatago. Tandaan mo yan. Sino ba tahimik ngayon? Hindi matanong, hindi maimbestigahan. Ayaw matanong, ayaw maimbestigahan ng flood control issue. Sino ba? Yun ang tanongin nyo. Baka yun ang talagang yung may kasalanan. Ayaw mag-ingay. Tahimik sila. Di ba? Ayaw magpa-imbestiga. Kayo na humusga. Di ba? O ngayon ito. Ang tinututulan natin dito, yung sinasabi nila na 18 Marines kaya pala nag-iingay kasi may 18 Marines, buti niya karma. Anong karma? O sige, kalaban nyo si Mike Defensor, kahit kayo, karma. Imagine, si Mike Defensor tumutulong sa pagsugpo ng korupsyon. Anong sabi ng Pangulo? Mahiya naman kayo. Anong sabi ng Pangulo sa mahiya naman kayo? Read between the lines. Ibig sabihin, tumulong tayong lahat sa pagsugpo ng korupsyon. Isa si Mike sa mga tumutulong ng pagsugpo ng korupsyon. Nga lang, syempre, nababanggit niya ang Pangulo. Nagiging destabilization siya sa paningin ng iba. No? Siguro, mali yung kaparaanan niya. Pero, isa siya sa tumutulong. Hindi siya produkto ng 18 Marines. Hindi siya naglikha ng 18 Marines. Di ba? Ang 18 Marines, existido na. Existido na nung si Saldico pa, ang chairman ng appropriation. Dahil tao niya yan, 18 Marines. Hindi tao ni Mike yan.
Di ba? Paalala. Kung may kasalanan si Mike Defensor, ikulong sila. Pero hindi mawawala ang katotohanan doon sa katotohanan na ibubulgar ng 18 Marines. Tama? Itong mga to, hindi ko alam sa nila kinuha yung ano nila. Yan ang hirap sa inyo kapag ang binabasa nyo lang encyclopedia at mga libro lang. Di ba? Pasensya na kasi nagbabasa ako ng Biblia. Di ba? Kaya nabigyan tayo ng talino eh. Yeah? O ito, sabi po ni Ma'am Rowena ganito. Kaya takot ang iba na lumantad na magsalita dahil binabalikan ng gobyernong ito. Si Mike ang isa sa pinakamatapang na kritiko ng gobyernong ito ngayon. Nung nag-arrange ng media conference ang Marine 18 sa Club Pilipino, ang asawa ni Mike Defensor, pinatawag din siya ng NBI. Nung nag-rate ng NBI sa isang club na nagre-rent lang sa lugar nila, damay ulit ang pangalan ng asawa at sinampa pa ang anak. Sige lang, bilog ang mundo. Dito po parang sinasabi po ni Atty. Rowena Guanzon, nung na-rate ng NBI ang isang club, nag-arrange lang, nagre-rent. Siya nagsabi niyan. Parang dito lumalabas, nagre-rent lang daw ata na nung nag-rate ang NBI sa isang club na nagre-rent lang sa lugar nila, may defensor, damay ulit ang pangalan ng asawa at sinampa pa ang anak. Ibig mo, parang lumalabas, nagre-rent lang yon. Kaya dito, hintayin natin ang investigasyon sa asawa at anak ni Mike Defensor. Kasi baka nagre-rent lang yung mga yok, tapos gumawa ng kabalastugan dun sa mga babae, pinapunta doon. Baka gumawa ng kabalastugan, may pananagutan, may pagkukulang yung asawa at anak nila Mike. Pero hindi sila yung pinakaulo na kung ba't ginagawa nila yon. Gets nyo? Halimbawa ganito, may paupahan ka 6 na pinto na apartment. Sa apartment mo, ikaw may-ari nun. Tama? Pero sa apartment mo, na-raid yung mga shabu. Halimbawa, na-raid yung mga addict. May pananagutan ka, may patawag ka. Pero, hindi mo kasalanan nyo kasi hindi mo naman, bagaman ikaw may-ari ng apartment, pero doon ginawa ang krimen, may pananagutan ka doon, pero hindi ganun kalaking krimen. Parang ganun eh. Parang ganun lamang, hindi ko alam kung ganito mangyayari dito ha. Kasi batay dito, nagre-rent lang daw ata sa lugar yon. Yung viral ngayon na video ko sa ni-raid, hindi natin alam kung nagre-rent lang yung mga yon kay Mike Defensor. Ha? Hindi natin alam yan. Pero uulitin ko ang ista natin. Kung may pananagutan sa batas ang asawa at anak ni Mike Defensor, ikulong. Parusahan ni Matibag, Parak, parehas tayo, transparency tayo. Correct? Yan ang ista natin. Pero hindi mawawala ang katotohanan na si Mike Defensor ay hindi siya ang nagbuo sa 18 Marines. Kaya wag nyo i-discredit yun. Baka sabihin kasi ng Pinky doon, ng chairman, o kita nyo, i-present niya 18 Marines, may kaso pala siya. Tandaan mo, iba ang nagiging kaso ng isang tao dun sa 18 Marines. Magkaiba yon, ha? Tandaan mo yan. Huwag kayong magpapakamangmang. Magkaiba yan. Ang ista natin, panagutin ang asawa ni Mike Defensor kung may kasalanan. Pero hindi mawawala ang katotohanan, yung 18 Marines ay dapat imbestigahan pa rin. Di ba? O, eto, pakinggan nyo ang pasabog ni Mike Defensor sa kanyang, ito ha, natatandaan nyo, una pa lang nagsabi na si Mike Defensor noon, naginigipit siya sa kanyang negosyo. Hindi natin alam kung ito ay mas maganda imbestigahan pa, no? Magsalita si Mike talaga ng todo. Dito kasi pahaging lang eh. Maaring ni-raid na to, pero nagsalita pa rin siya ng time team, no? Kasi ito, pakinggan nyo, may patama siya sa mga nagsasalita sa gobyerno. Pasensya na kayo, na-high blood ako, alam bakit? Hindi ako na-high blood dahil nahuli si Mike, ng asawa niya. Hindi ako na-high blood. Tama yun, kung talagang mali ginagawa ni Mike Defensor, may mali silang ginagawa. Tama ang ginawa ni Matibag i-raid yun. Matagot sa batas, walang sinisino-sino ang batas. Okay yun. Ang galit lang ako dun sa mga mangmang na bangag vloggers na sinasabi, kaya pala maingay kasi may tinatago. Ibig sabihin, kaya yung 18 Marines, kaya magawa-gawa niya lang 18 Marines. Siya kasi nagpalabas yung 18 Marines eh. Hindi kay Mike Defensor ang 18 Marines, kay Saldi ko yun. Unang-una, saan mo kinuha yung salitang pagmaingay, may tinatago. Wala nun. Di ba dapat maging tahimik? Kaya kasi may tinatago. Mag-aral kayo mabuti. Yeah. Doon sa issue tungkol sa impeachment ni VP Inday Sara. Sayang ang resources ng gobyerno. Tutok na tutok sila para tanggalin si VP Inday Sara. Lahat ng nagsasalita laban sa gobyerno ay pinapahirapan. Yun, sapul. Di ba? Mike, Totoo yan. Totoo din sinabi ni Ma'am Rowena Guanzon eh.
Anong sabi ni Rowena, Atty. Rowena Gonzon? Na pagkalaban mo tong administrasyon to, ganyanin ka. Na si Marcoleta, ang sosi, lahat. Lahat ginaganito eh. Okay lang, sige, tanggapin ang tanggapin. Malalaman din ang katotohanan. Ang Panginoon, gising lagi, hindi natutulog. Lalabas din ang katotohanan. Sige, lumipad lang kayo ng mataas. Sa paglagpak nyo, mas masakit. Sabihin ko sa inyo. Sige, kung sino man tamaan, eto bato-bato sa langit, wala akong pinaparinggan, pero ang tamaan, wag magagalit. Ha? Wala akong pangalan tinutukoy na ano. Pero, sige, pero ipagsusulit nyo lahat yan sa Panginoon, yung ginagawa nyo. Oo. Hindi man totoo, kung naniniwala man kayo sa karma o hindi, pero ang Panginoon kumikilos para sa mga kataong masasama. Ito po ang Biro mo ka ba ng bayan pagkatakpan mo? Akala ko ba, naniniwala kayo lahat tayo may korupsyon. 1 trilyon na wala. Pag may mga lumalabas 18 months, ayaw nyo maniwala. Ano ba talaga? Ha? O sige, palagay natin hindi totoo 18 Marines. Hindi totoo siya sabi ni Martin Romualdez. Sino may kasalanan? 2025 budget, si Duterte may kasalanan? Sino may kasalanan? Oh, sabihin nyo lang kung tapos na itong investigasyon to, wag na mag-imbestiga, tapos na. Tapos na para aminin namin, para tanggap na namin. Yung mga bangag vlogger, sino may kasalanan, turo nyo nga. Lahat may lumalabas, sabihin nyo, destabilization. Lahat ng lumalabas, sabihin nyo, wala yan, naninira yan, invento lang yan, DDS yan. Lahat na lang gagawin nyo. Oh, akala ko ba gusto nyo makuha yung pinaka-mastermind? Akala ko ba naniniwala kayo may korupsyon? Kung naniniwala kayo may korupsyon sa panahon ngayon, naniniwala rin kayo may mga tao pag may lumabas, dapat imbestigahan. Ba't pag ganun, ayaw nyo pa imbestigahan, sabihin nyo, DDS yan, destabilization yan. Ha? Hindi kinokontra nyo sarili nyo. No? O talaga, may alam kayo, ayaw nyo lang talaga may mapanagot. Kasi papunta doon yung investigasyon. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, lalo pat ang mga issue ngayon, talagang nakatutok yung masang Pilipino sa mga issue dyan sa impeachment, lalo na yung pagtugon ng pamahalaan sa krisis po sa langis. Sir. Well, una ko sa lahat, katulad ng binanggit ko kanina, ako talaga wala akong nakita doon sa issue tungkol sa impeachment ni VP Inday Sara. Sayang ang resources ng gobyerno. Tutok na tutok sila para tanggalin si VP Inday Sara. Lahat Yan, dyan siya nakatutok lahat. Tamo, asawa ni Mike, raid kagad. Di ba? Bilis ng kaso eh. Boom! Ulitin ko ang stand natin, hindi natin pinapaboran si Mike sa ano man nagawa niyang kasalanan. Hindi ako pabor. Mali din yun. Kung totoo man yun, mali yun. Pero hindi natin masasabi kung kasalanan pa talaga ni Mike yun. Iimbestigahan pa ng NBI yan. Kung talagang baka nang sabi ni Atty. Rowena, baka nangungupahan lang yung mga gumawa noon kay Mike Defensor. Di ba? Titignan natin sa investigasyon niya. Pero kung talagang napatunayan sila, dapat managot sila Mike Defensor. Pero hindi mawawala ang katotohanan ng 18 Maris na sinasabi nila. Ganyan ang katwiran. Galing sa matalino. Hindi sa mangmang na paraan. na nagsasalita laban sa gobyerno ay pinapahirapan. Tama yan. Nasara mga negosyo, Tinasara mga negosyo, kita nyo? kinakasuhan, kaliwat kanan, at Oh. ginigipit. May mga pumupunta mga tao sa kanilang bahay para takutin. Ang mga Madali lang kasi mag-planted eh. Hindi ko sinasabing planted yung negosyo nila, Mike, pero may possible na madali mag-planted. O, papuntay mo sa bahay na yan, papuntay mo yung mga babae dyan, gano'n, mga lalaki, mga goons, gano'n, sabi mo, kasuhan mo. Madali eh. Kung talaga bababagsakin mo yung tao eh. nagsasalita na humihingi lang naman ng katarungan para sa ating bansa at sa ating sambayanan. Yung mga kurakot na sinasabi natin, kailangan panagutin at kailangan maibalik ang pondo ng bansa. Imbes na ang Kongreso nagsayang dito sa impeachment hearing at meron pa ata silang isang hearing bago magbotohan, sana itinutok na nila sa totoong problema, yung krisis ng gutom, krisis ng pagtaas ng presyo. Ito ang hinihiling ng bansa. Kung meron sana silang naipakita, baka pwede pa akong maniwala ay talagang wala. Tingnan nyo po mabuti yung lumabas na hearing, panoorin po ninyo at tingnan po ninyo kung anong analysis ninyo. Inuulit ko, 2005 po yan mali. Dapat 2022 ang batayan nila dahil ang tinatanggal nila ay si Vice President Inday Sara Duterte. Biri mo, professional ka, mga politiko, nagpo-post sa Facebook, anong sinasabi? Ang laki ng transaction ni Sara, billion. Transaction, hindi pera yun. Pera yung transaction, pero hindi kabuuan ng pera ni Sara yun. Transaction yun. Di ba? Naging Vice President lang siya ng 2020. Parang ganito. Uminom ako ng pang high blood.
Ilang beses uminom ng pang high blood? Isa sa umaga, isa sa gabi. Depende sa payo ng doktor. Pag isa sa umaga, uminom ka. Isa. Maintenance, pang isang umaga. Sa isang taon, ilan na inom mo? Dami nun. Kung 2 beses ka na inom sa isang araw. Sa isang taon na, ang dami nun. Pag sinabi ko ba, lahat ng ininom ng maintenance niya nasa 10,000 tableta. Sasabihin mo ba, ang dami mong ininom ng tableta? Hindi ka na overdose? Eh, loko-loko ka pala. Hindi naman niya inom sa isang pagkakataon yun eh. Binuo yun. Ganon din yung kay Sarah. Yung transaction niya, hindi lang sa isang pagkakataon, hindi lang sa isang taon. Sa dekada na nakalipas. Yung transaction niya. Ito. Yan lang ang batayan ng impeachment. Ito ang nangyari sa bansa natin pagkawatak-watak, talagang napakasama. Kung gusto lang manahimik, tigilan po nila yan, tutukan natin ang problema. At syempre, itong mga lumalabas na pananalita, wala po sa kampo ni Saldico, narinig natin si Speaker Martin Romualdez, bantayan po natin. Pagdasal po natin. Dahil ang gusto lang naman natin, hustisya. Ang gusto lang naman natin, na sana lumabas na ang katotohanan. Ang pagtuturuan po nila ngayon at pagsasalita Tama. laban sa isa't isa, isang bagay na hiniling natin para talagang mailabas Tama. kung anong nangyari sa dakwan at maibalik naman yung perang nanakaw sa atin. Ilabas sa tinig ni Speaker Martin Romualdez, parang ako ata ituturo ninyo, hindi ako papayag. Ganun dating sa akin. At kung ano man ito, saan man ito pupunta, hintayin natin. Ako, ang instinct ko agad, syempre, kung magsasalita si Speaker Martin, mas maganda. Mas maganda magsalita ka, Martin. Mas maganda magsalita para matapos ito. Ang dami nakakasuhan, no? Lahat na nagsasalita kinakasuhan na. Hindi talagang grabe na to, hindi na sabi niya nila parang silent ano na to. Magsalita ka na po, Martin, parang awa mo na. Nakikiusap na taong bayan sa iyo, parang awa mo na. Okay, sige. Kakasuhan niyo yung asawa ni Mike. Sige, nakapuntos kayo mga pinklawan. Nakapuntos kayo mga loyalista. Pero hindi mawawala ang katotohanan nang nagsalita si Martin at sila Saldi nagsalita at sa 18 Marines. Hindi mawawala yun. Ikulong nyo si Mike pag may pananagutan, pero hindi mawawala ang katotohanan yung ilalabas pa ng mga ebidensya ng mga taong magsasalita. Tatandaan nyo yan. Sige, karma na kung karma si Mike Defensor. Sige na, ikulong nyo na. Nakabawi na kayo. Pero yung katotohanan na nawala sa kaba ng bayan na trilyon, hindi mawawala yun sa isipan ng sambayan ng Pilipino. Although belatedly, medyo... Sige na, kayo na panalo. Dapa na lahat kami, humingi ng hustisya. Sige na, ipakulong nyo na natin, ipakulong nyo. Pero lalabas ang katotohanan, tandaan nyo yan. matagal. Hindi lahat ng pagkakataon sa inyo. Lalo na nanahimik siya, ngayon na ginigipit siya, nagsasalita siya. Pero kung may sasabihin siya, siguro mabuti magsalita na siya ngayon pa lang. Nagsalita na po kahapon si former Speaker Martin Romualdez. Ano po yung key takeaways po ninyo sa kanya pong naging pahayag? Well, mula sa lahat, MJ, di ba, binanggit niya, sinasabi niya, hindi ako babagsak ng hindi tayo sama-sama o hindi para bang ang dating sa akin is, pagka ito ako inipit ninyo, magtuturo ako. Pangalawa, at malinaw dun sa binanggit niya, itong naging proseso ng budget, kami nag-approve. Tama yun. Magtuturo yan. Sabihin, totoo. May ituturo. Hindi siya nag-iimbento. Kasi kung nag-iimbento, kasuhan niyo si Martin. Payaan natin yan. Darating yung panahon, mahahayag din ang katotohanan. Sige, samantalahin nyo na, ikulong nyo si Mike Defensor, kasuhan nyo, nakapuntos kayo. Pero darating yung panahon, lalabas ang katotohanan. Isusuka ng ebidensya ang katotohanan. Tandaan nyo, hindi natutulog ang Panginoon Diyos. Lang, bilang speaker, sabi niya, nag-approve ba lang ako. Ang execution, sabi niya, ay executive. No, sabi niya, including DPWH. So, hindi pa malinaw kung saan siya nagpupunta para dito. Pero makikita mo na yung lamat. Nakikita mo na yung problema. Na tila ba sa tinig ni Speaker Martin Romualdez, parang ako ata ituturo ninyo, hindi ako papayag. Ganun dating sa akin. At kung ano man ito, saan man ito pupunta, hintayin natin. Ako, ang instinct ko agad, syempre, kung magsasalita si Speaker Martin, mas maganda. Although belatedly, medyo matagal na, no, nanahimik siya, ngayon na ginigipit siya, nagsasalita siya. Pero kung may sasabihin siya, siguro mabuti magsalita na siya ngayon pa lang. Mahirap kasi yung pagka tuwing naiipit ka, kaysa ka magsasalita, ang dating rin naman sa tao, at maging siyempre, sa administrasyon, kaya ka lang naman ganyan dahil nagigipit ka na. So, hintayin natin at tingnan natin dahil kung itutugma-tugma mo lahat, talaga nabubuo na yung sinasabi nating
tatagpi-tagpi na mga pangyari. Magmula kay Saldico, lumabas si Gutesa, lumabas ang 18 Marines, at ngayon si Speaker Martin Romualdez. Opo. Primo, lahat lumabas na. Ayaw nyo pa rin. Sabihin nyo, may takipan pa rin. Ay, sabihin nyo, wala pa rin. Destabilization pa rin. Diyos ko po. Diyos ko po. Alatang-alata na eh. Huwag nyo pang irali ang galit nyo. Kung galit kayo sa DDS, so galit kayo sa DDS. Kung ang DDS ay destabilization sa inyo, sige, inatanggap nyo, sige, inapaniniwala nyo. Pero yung mga lumalabas na kapwa nila, na kakampi nila, kaalyado nila, pakinggan nyo puso nyo, wag ang mata nyo. Pakinggan nyo puso nyo, damdamin nyo. Maunawaan nyo kung sino mastermind. Tsaka, di ba kung nung bago mag-Marcos Jr. government, malapit yang si Ombudsman Boying, tsaka itong si Speaker Martin. Naalala ko, nung na-cover ko sila sa Rockwell, naalala ko, nung first time magkita si former Commissioner Guanzon at itong si Presidential Son, Congressman Sandro Marcos. Naalala po niya yung nag-viral na larawan, nag-bless itong si Sandro kay Attorney Guanzon. Yung panahon na yon, andun si now Ombudsman, former Congressman, at si Speaker Martin. Sir. Well, alam mo, MJ, lahat naman kami noon, di ba, parang more or less pagkakasama. Pero ang posisyon kasi noon ni Ombudsman Boying Rimulya was the Senior Deputy Majority Floor Leader. At that time, ang aming Majority Floor Leader ay si Martin Romualdez, si Speaker Martin Romualdez. Nandun ako noon, and ako yung chairman ng Public Accounts Committee. And of course, nandun din at the time si Congressman Saltico. So, masasabi mo naman, kahit pa paano magkakasama kami at magkakaibigan in a way, no? Doon mga panahon na yon. Pero ito nga, may mga malaking issue na labas na doon sa aming pakipagkaibigan. Katulad sa aking parte, ang sabi ko nga, yung korupsyon. Ngayon ko lang nakita yung ganitong malawakang organisadong korupsyon. Okay mo, totoo siya sabi niyan. Totoo siya sabi niya. Ito ba? Hindi totoo siya sabi niyan. Na ngayon lang tayo nakakita ng ganitong malawakang korupsyon. Totoo hindi? Totoo, di ba? Sabihin niyo hindi totoo. Sa parte naman ng ombudsman na Pag sinabi mo sa isang vlogger, totoo ba korupsyon? Oo, totoo. Pag sinabi mo, bakit pag may mga lumalabas na titistigo, ayaw maniwala? Niloko mo ko. Naniniwala ka may korupsyon, pero pag may titistigo, di ka naniniwala. Sabihin mo, destabilization kagad, wala pa naman investigasyon. Boying Rimulya, dalawang bagay. Number one, talaga namang ombudsman siya. Trabaho niyang litisin o trabaho niyang tutukan yung nangyaring korupsyon na nakita natin. At pangalawa, higit sa lahat, nakikita ko dito, siyempre may protection din sila kay Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ang Pangulo at siya ang leader ng administrasyon ng ating bansa. At yun ang sila ang inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ng lahat ng to, makikita natin si Speaker Martin na siya yung nadamay doon sa issue ng korupsyon kasama si Congressman Saldico. At sa ngayon, nagkakaroon ng malawakang hinaing, may malawakang panawagan ng taong bayan na talaga magkaroon ng paglilinaw dito. Sino ba talaga ang dapat makulong? Dahil ang tagal na. Noong pang Disyembre natin pinag-usapan may makukulong at pupuntahan Kung natin. napansin nyo, si Mike araw-araw nasa iba't ibang media, nasa iba't ibang Facebook, nasa iba't ibang interview. Kaya ganito ginawa nangyari sa kanya. Talagang napag-initan siya eh. Pero hindi natin alam kung talagang yung raid sa kanya, kung nagre-renta lang sa kanya yon. Hindi natin alam. Hintay natin investigasyon. Ng lahat ng ebidensya, maging I-update ko kayo sa nangyari sa investigasyon sa kanya. Kung talagang totoo yung sabi ni Ma'am Rowena Guanzon na nagre-rent lang yon mga gumawa ng kasalanan sa kanya. Yung, kasi di ba, ni-radio niya, nahuli mga babae, gano'n. Baka nangungupalan sa kanya yun eh. Tignan natin, hindi pa natin alam. tayo, hanggang ngayon wala tayong nakikita. At tingin ko, itong patuloy na ganitong pananaw ang talagang sumisira sa ating administrasyon. Tingnan natin kung paano ito mariresolve. Mahalaga dito, umusad ang kaso. Hindi pwedeng ganito lang na parang nanahimik lahat, na wala. Tingin ko talaga magagalit na ang tao. Talagang hindi na kaya ng taong bayan. Lalo tigit na, yun nga, nanggit ko, nasa krisis tayo, tumataas ang mga presyo, naghihirap sila, nakikita mo talaga ng mga problema. Ang Mayo 1, parating na, araw ng mga manggagawa. Alam ko na marami silang hinaing, nababanggitin, kailangan talaga magkaroon ng kaliwanagan
yung nangyaring korupsyon sa ating bansa. Ano kaya ang maaaring gawin o maaaring ikabuti ng mga susunod na hakbang ni dating Congressman Zaldico Kong Mike? Ngayong nagsalita na po ang kanyang dating boss ba, kaibigan ba, former Speaker Romualdez. Kaibigan, sabi ni Kong Saldico, yan ang isa sa mga best friend niya, di ba, Tama, sa tama. Kongreso. Hmm. Oo. Abangan pa natin talaga. Ako, meron na akong medyo naiisip kung ano yung mga mangyayari, pero ayoko po muna magsalita. Dahil katulad na nabanggit ko dati pa, di ba, si Congressman Saldico nagsalita. Pagkatapos nanahimik, sabi nila nahuli daw. Pagkakalam natin, nahuli. Tapos sabi nga ni Congressman Harry Roque, Secretary Harry Roque, hindi naman daw nahuli. Ang balita ngayon, nasa Portugal na. At tahimik pa rin. Sabi naman ni Speaker Martin, magsasalita ako. Biglang nawala. Sinasabi nila ngayon, hinahanap daw, hindi makita, nawala. At hindi pa rin nagsasalita tungkol dito sa isyong to. So, tingnan natin kung ano to. Yung sabi nyo si Mike Defensor, kaya pala maingay kasi may tinatago. Mali yun. Maling conclusion, maling ano yun, maling teorya yun. Walang ganun. Kapag ang tao talaga may tinatago, tahimik lang. Ayaw mag-imbestiga. Talaga pupunta nitong mga bagay-bagay nito. Pero ang mahalaga dito, ay umusad ang kaso. Hindi pwedeng ganito lang na parang nanahimik lahat, na wala. Tingin ko talaga magagalit na ang tao. Talagang hindi na kaya ng taong bayan. Lalo tigit na, yun nga, binanggit ko, nasa krisis tayo, tumataas ang mga presyo, naghihirap sila, nakikita mo talaga ng mga problema. Ang Mayo 1, parating na, araw ng mga manggagawa. Alam ko na marami silang hinaing, nababanggitin, kailangan talaga magkaroon ng kaliwanagan yung nangyaring korupsyon sa ating bansa at maaaring nagpapatuloy pa na korupsyon sa ating gobyerno sa ngayon. Naglabas na po ng precautionary whole departure order in Sandigan Bayan, 7th Division, laban kay former Speaker Martin Romualdez. Nakitaan raw ng korte ng probable cause na maaaring umalis ng bansa itong dating lider ng Kamara. Sa punto po natin ngayon, masasabi po ba natin na tuloy-tuloy na itong laglagan blues, Kong? Well, una sa lahat, si Speaker Martin Romualdez, pinayagan naman siya ng Kongreso. At ito nga, lumabas nga si Ombudsman at sinabi niya, di ba nung una pa yan parang bulletin doon sa, parang ganun pa, hindi pa yung hold order na sinasabi na Sandigan Bayan. So tingnan natin kung saan patutungo tong isyung to. Kasi ang sabi ni Speaker Martin Romualdez, magsasalita ako at sasabihin ko yung aking nalalaman tungkol dito sa budget at tungkol dito sa nangyaring korupsyon. Tingnan natin. Maganda nga to dahil para mailinaw nating lahat. Dahil ang sabi naman ng lahat, di ba? Ito ang panawagan ng lahat. Gusto natin makita ang katotohanan. Oo, yun ang panawagan ng lahat eh. Tapos may lumabas na ayaw mo maniwala. Sasabihin mo kay Mike Defensor, karma. Dapat yan matuwa kay Mike Defensor eh. Ito dapat, yung tinitira ni Mike Defensor ng Pangulo, huwag ka matutuwa. Kasi mahal mo Pangulo, tama? Pero nung si Mike Defensor, itong 18 Maris tinutulungan para lumabas ang katotohanan, huwag kang magagalit. Ba? Maliban na lang kung ayaw mo malaman ang katotohanan. Gusto natin managot kung sino ang nagdakaw. At syempre, gusto rin natin mabalit kahit pa paano yung pondong nanakaw nila at mapakinabangan naman ng taong bayan lalo tigit ngayon na nasa gitna tayo ng isang krisis. Okay, maraming salamat po sa inyo. Napatunayan natin dito ha. Ito, stand ko ha. Ano man ang kasalanan ng asawa ni Mike Defensor, kung mapatunayan talagang sila talaga nagkasala, panagutin sa batas. Yan ang tunay na batas. May ngipin. Walang sinisino-sino. Pero hindi mawawala sa katotohanan na sinasabi ni Mike Defensor sa 18 Marines at hindi mawawala sa katotohanan na hindi niya tao yun. Tao ni Saldico yun. Kaya wag niyo sabihin na porket nahuli si Mike, yung asawa niya na raid, sabihin niyo, eto mo, kasinungalingan talaga, maniniwala pa ba 18 Marines yan? Puro kasinungalingan. 18 Comins daw na Marines. Marines yun. Tandaan niyo, nagsilbi sa bayan yun. Ha? Hindi ganoon ang pagkakilala ng mga Marine. Huwag niyo malitin ang mga Marine para lang pagtakpan ang sino man tao na gusto niyo pagtakpan. Yeah. Ito, ang isa natin dito, kung may pananagutan si Mike, panagutin. Pero hindi mawawala ang katotohanan na yung 18 Marines dapat imbestigahan. Handaan niyo yan. Maraming salamat. Hanggang dito lang po. Paalam po sa inyong lahat.